Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong Tony Enzo Bunyog. Mga kabunyog, usapan natin tong tatlong topics natin ngayon. Huwag kayong aalis ha. Maganda tong mga topics natin. Una, abogado ba talaga si Sara Duterte? Nag-comment kasi siya habang nasa Japan tungkol sa kung yung ang kanya daw ama ay kinidnap. Pilit niyang sinasabing kinidnap ang kanyang ama. Bakit daw hindi magawa ng administrasyon ni PBBM na kidnapin din si Saldico? Puwede ba yun? Ewan ko, mamaya pag-usapan natin, ah. Pangalawang topic natin, nung isang araw na-discuss na natin 'to, yung pag-press con, yung biglang paglitaw ni Chavit Singson, hmm, ah, pag-usapan natin. Anong anong katotohanan? Bakit, parang galit na galit si Chavit? Pag-usapan natin 'to mga kabayo. Ang huling topic natin, ang House of Representatives o ang Kamara, naglabas ng resolusyon para parangalan, purihin si dating Speaker Martin Romualdez. Okay naman 'yan, kaya lang dapat ang pagpukusan ni Martin Romualdez, paghahanda na ng kanyang depensa. Kasi ang kailangan malinis niya ang kanyang pangalan kung wala talaga siyang kasalanan. Yan na dapat, hindi na yung mga parangal, papuri ng Kamara. Self-serving yan, eh. Anyway, ipaliwanag natin yan mamaya. O sige, itong si Sara Duterte, ah, habang, nasa Japan, nag-comment siya. Sabi niya sa harap ng, mga Pilipino doon sa Japan, hmm, ito daw gobyerno ni PBBM, nagawa nga daw na kidnapin ang kanyang ama, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Bakit daw hindi makidnap si Saldico para mapauwi daw dito sa Pilipinas, kidnapin na rin. Hmm, nagawa naman daw 'yun sa kanyang ama, ah. Puwede ba 'yun? Iba ang kaso ng kanyang ama at saka ni Saldico, ah. Unang-una yung kanyang ama mayroong warrant of arrest galing sa ICC na ipinatupad, humingi ng tulong ang Interpol at nag-cooperate ang Pilipinas sa Interpol at mayroong legal basis sa ating batas 'yun. Puwedeng mag-cooperate ang Pilipinas do'n sa batas natin sa international humanitarian law. Ang isang, Pilipino na may kasong sa crimes against humanity o iba pang kaso sa international humanitarian law ay puwedeng i-extradite o puwedeng i-surrender. Ang pinili ng gobyerno i-surrender o may basis 'yun. Itong kay Saldico, sa ngayon wala pang basis para pilitin mong makauwi ng Pilipinas si Saldico. Wala naman siyang kaso pa sa Pilipinas. Kaya anong legal basis mo kikidnapin mo? Eh, kung kikidnapin mo, eh, di malalagay sa alanganin ang Pilipinas niyan. Illegal 'yan. Ano ba 'to si Sara Duterte, abogado ba ito? Bakit nag-a-advice siya ng gano'n? Bakit siya nagko-comment ng gano'n? Hindi natin pinagtatanggol si Saldico. Kaya lang, kung abogado ka hindi ka magsasabing bakit hindi na lang kidnapin 'yan si Saldico. Ano 'yan, illegal 'yan. Hindi dapat siya nagsasabi niyan. Una, hindi puwedeng sabihin 'yan ng isang abogada. Pangalawa, kung abogada nga siya. Pangalawa, vice president siya ng bansa. Hindi ka puwedeng mag-comment ng ganyan. Siyempre ang itataguyod mo yung tamang proseso ng batas. Anyway, ang tamang proseso ng batas diyan, ayan, pinadalhan naman na si Saldico ng notice na within 10 days na calendar days pagtatanggap niya ng notice na 'yon dapat bumalik na siya sa Pilipinas. Kinansel na, rinivoke na ang kanyang travel clearance, so wala na siyang, basis para manatili pa sa Amerika. Yun yung mga dahilan. Ngayon kasi legal pa yung stay niya doon, pero pagkalipas ng 10 days at hindi pa siya sumunod, puwede nang mag-file ng complaint sa Ethics Committee ng House. Puwede na siyang tanggalin 'pag hindi siya sumunod. Parang katulad ng nangyari kay Arnie Tevez. Yan ang mga patutunguhan niyan. Yan yung legal na proseso. Pero yung sabihin ni Sara Duterte na bakit hindi na lang kidnapin, tutal naman daw kinidnap din yung kanyang ama, iba naman yung kaso ng kanyang ama. Ang tagal-tagal na ng kaso ng kanyang ama na i-finail sa ICC, hmm, ang daming pinagdaanan niyan, dumaan yan sa prosesong legal. Si Saldico,
dumadaan din ngayon sa prosesong legal at nagsimula na 'yan doon sa pagpadala ng speaker ng kamara ng notice kay Saldico na revoke na ang kanyang travel clearance at binibigyan na lang siya ng hanggang 10 days para makabalik ng bansa. 'Yan na, 'yan na yung simula. 'Yan yung prosesong gumugulong, pero yung sabihin ni Sara Duterte kidnapin dahil kidnapin ng gobyerno ng Pilipinas, puwede ba yun? Talagang itong si Sara Duterte, ah, um, ano ito, hindi mo maintindihan, abogada ba talaga? Abogada ba talaga 'yan si Sara? Ang mga komentaryo niya wala sa wala sa lugar. Anyway, mga kabunyog, dito tayo sa pangalawang topic natin, itong tungkol kay Chavit. Nung isang araw nag-press con si Chavit Singson. Siya, humarap siya sa media, do'n sa Club Filipino. Nandun yung mga supporters niya, mga DDS, ikinalat kaagad 'yan ng mga DDS sa kanilang mga social media platforms, mga vloggers, pati mga trolls. Talagang ang nila, papuri sila kay Chavit Singson. Dahil ang pinanawagan ni Chavit Singson, wala na daw pag-asa ang gobyernong ito. Ang kailangan na daw pagpapalit ng gobyerno. Ang gobyernong ito, bulok na. Kaya wala na daw pag-asa. Ang panawagan ni Chavit, peaceful revolution against corruption daw. Ah, peaceful revolution against corruption. Binanggit din ni Chavit na bakit siya galit kay PBBM. Ang sabi niya, nung una daw hindi naman daw siya galit. Nagalit daw siya dahil yung sa China issue. Pinapahamak daw tayo sa ginagawa ni PBBM. Ah, Pagkampi daw nito sa Amerika, nilalabanan ng China, sa halip na gawing kaibigan, diplomasya, do'n na daw siya nagalit. Pero yung ibang mga issue daw hindi, hindi daw 'yun, hindi daw siya nagalit. Pero sa totoo lang, yung mga isyung sinasabi niyang hindi siya nagalit, 'yun ang dahilan bakit siya nagalit. Ginagamit niya na lang yung issue ng China para kunwari makabayan ang dahilan, bakit siya galit sa gobyerno. Pero ang totoo sinabi niya naman galing sa kanya, eh. Halimbawa, sabi niya, mayroon daw siyang ano ba 'yun, pamangkin niya 'yun na pinapa-appoint niya sa PCSO o hindi daw pinagbigyan. Hmm, pero sabi niya kahit hindi pinagbigyan 'yun, hindi naman daw siya nagalit dahil do'n. Pero ang totoo, isa 'yun sa dahilan bakit siya nagalit. Kasi paulit-ulit niyang sinasabi, ang laki ng naitulong niya kay PBBM, kay Marcos. Hindi daw ito magiging presidente kung hindi dahil sa kanya. Hmm, pinagamit niya ang kanyang chopper, kinontak niya ang kanyang jet, kinontak niya ang mga mayors, siya ang coordinate ng mga sorties, pangangampanya noon ng Uniteam ni Sara at ni PBBM. Kaya sabi niya kung wala siya, hindi mananalo si Marcos bilang, presidente. Pero sabi niya hindi naman daw siya humingi ng kung anong pero nagko-contradict yung statement niya, eh. Hindi daw yun ang dahilan, pero paulit-ulit niyang sinasabi, ah, nagamit lang daw siya. Kumbaga tumulong siya pero hindi man lang siya natulungan. Paulit-ulit niyang sinasabi yun, yung hinanakit niya na yun. And yet sinasabi niya rin, hindi yun ang dahilan bakit siya nagalit. Ang dahilan daw China. Ah, kasi ang policy na daw ni PBBM, Amerika, dapat daw walang kaaway, dapat kaibigan din ng China dahil malaki daw na itutulong sa atin at neighbor natin. Pero yun daw mga hindi siya pinagbigyan, hindi daw yun, wala daw yun sa kanya. Pero yun yung paulit-ulit niyang sinasabi na siya ang tumulong sa presidente na manalo. Kung hindi sa tulong niya, hindi ito mananalo. Pero parang binaliwala ang kanyang mga ginawa. Hindi man lang siya kumbaga parang ginamit lang siya. O di yung kung paulit-ulit siya ng ganyang na niya, sinasabi, di ibig sabihin naghihinanakit siya. At yun yung dahilan ng galit niya sa Marcos. Hmm, ah, ang isa pang posibleng dahilan niyan ay kasi ngayon mag-iimbestiga na, eh. Sasakupin ng imbestigasyon ang mga probinsya, siyempre ang mga rehiyon. Ngayon kasi nakatutok Bulacan, pero kapag umabot na 'yan dun sa Ilocos, inamin niya rin na yung kanyang pamilya ay nasa construction business. Ang kanilang construction company ay yung Satrap, oo. Sabi niya wala naman daw yung mga anomalyang nagawa ang kanilang construction company, pero siguro pinapaunahan niya na.
Siguro ang ginagawa ni Chavit Singson inuunahan niya na kung iimbestigahan man ang kanilang construction company, yung pamilya nila, yung Satrap Construction, ay magdalawang isip ang gobyerno. Kasi nga, kumbaga ngayon palaban siya, palaban siya. Hmm. Anyway, ang mga lahat ng sinasabi ni Chavit ginagamit ng Duterte camp. Kaya yung mga DDS, sila Eric Seles, yun tuwang-tuwa sa mga pinagsasabi ni Chavit. Lalo na nung nananawagan si Chavit na peaceful revolution daw against corruption. O ito, mga kabunyog, huling topic natin. Itong tungkol sa parangal kay Romualdez, papuri. Naglabas ng resolusyon ang mga miyembro ng Kamara para papurihan si Martin Romualdez. Ano yun? Kumbaga pinaparangalan ng mga miyembro ng Kamara na si Romualdez ay malaking nagawa, magaling na leader ng Kamara, sa kanyang ilalim ng kanyang pamumuno, lahat halos ng batas na gusto ng presidente ay naipasa. Yun. Ah, Mabilis daw na nagawa ang mga batas, wala pa raw ano, speaker ng kagawa nun. Totoo naman yun. Kung pag-uusapan yung mga gusto ng batas ng presidente na maipasa, nagawa talaga ni Romualdez yun. At madali niya namang gawin yun kasi kontrolado niya talaga ang Kamara. Ang liderato naman talaga ni Romualdez, halos lahat talaga ng kongresista, iilan lang naman diyan ang ayaw sa kanya. Kaya lang yun na nga, ang kapalit kasi nun, binigay niya ang pabor, inalagaan niya, binusog niya ang mga kongresista. Kaya walang reklamo sa kanya ang mga kongresista, party list man o yung mga district congressmen. Kaya lang yun din ang naging dahilan ng downfall niya. O siyempre naging garapalan ng korupsyon. Halimbawa si Saldico, Operations Committee Chair, ang dami niyang pinagawa. Ay siyempre si Saldico rin, alangan namang ang dami kong ginagawa. Ang dami niyang binibigay, binubusog nila ang mga kongresista, alangan naman siya kunti lang. Ito yung nangyari diyan. Yan yung nangyari diyan. Ngayon, wala na. Ang laki na ng problemang kinaharap. Yung mga insertions, yung mga budget na napaka irregular, grabe ang ginawa nila sa budget. Yan na, hindi na nila kayang idepensa ngayon. At si Saldico nagtatago na. May isang programa, ang sabi, kaya daw napilitan na si Martin Romualdez na mag-resign bilang speaker, bumitiw na, bumaba na, kasi hindi niya kayang pabalikin si Saldico. Kumbaga command responsibility. Matigas si Saldico. Ang sabi, si Congresswoman Garin ang nagsabi niyan sa isang interview. Kumbaga, alam ni Martin Romualdez na magiging problema niya si Saldico kasi nga ayaw umuwi. Mabigat, ano. So para sa kanya, command responsibility, lalalim ang issue dahil hindi ito susunod na makabalik. Ah, Siya sa kanya rin madidiin. So buti nang mag-resign na siya. Pero okay naman 'yon na ano, na pinarangalan, pinuri ng mga kongresista si Martin Romualdez, pero hindi 'yun, kung pagdating sa publiko, ang kailangan gawin ni Martin Romualdez, linisin ang pangalan niya, maghanda na siya. Kung si Saldico ay hindi haharap, siya humarap siya, harapin niya, hmm, ipaliwanag niya ano ba talagang nangyari. Kung si Saldico ay takot, umiiwas, ay siya hindi dapat. Kung gusto niyang ma-save pa ang sarili niya. Kasi ano 'yan, kung hindi, tapos na ang political career niya. Napakalaki ng pananagutan ni Martin Romualdez at ni Saldico sa mga nangyaring ito. Kaya nga kahit ang presidente hindi niya rin kayang idepensa ang pinsan niya. Ngayon, mayroon pang pagkakataon si Martin Romualdez. Kung si Saldico ay umiiwas, tumatakas, siya mukhang kaya niya namang harapin, harapin niya na, sagutin niya na. 'Yun ang paghandaan niya. Hindi na yung mga parangal, papuri ng kamera, masyadong self-serving 'yan. Hindi na 'yan. 'Wag na dapat 'yan ang pagkaabalahan niya. O sige mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang ating Attorney Enzo Bunyog.